Bakit kaya may client na ayaw magbayad ng tama? Na-experience mo na bang malowball? Or hindi seryosohin ng client? Madalas, hindi naman sila actually kuripot. Possibly, nalilito lang sila kung bakit worth it ka. Sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so Martians, today pag-usapan natin, bakit hindi ka binabayaran ng tama? Number 1, first of all, ito na agad ang diretsong sagot. Kasi hindi tama yung approach mo. Una sa lahat, diretso na agad. You have to know what you really sell. Ano ba talagang ino-offer mo? Graphic design, photography, videography. Yun lang, ganun lang siya kasimple. You're not selling a 1-minute video. You're basically selling engagement, presence, and of course, influence, results. Yan yung dapat mong malaman at maintindihan sa, alam mo yun, sa pag-i-entertain ng clients. Ito medyo malalim na yung topic natin, Martians. So, buckle up. So, basically, buckle up. You have to know what you really sell. Ako ang sinisell ko, stories, results, and of course, sales. Yun ang pagkakaintindi ko sa ginagawa ko. Hindi lahat ng kinukuhanan mo lang, alam mo yun, nakikita nyo, behind every B-roll sequence, fancy Instagram reels, may explanation yung mga nangyayari. Naiintindihan ko yung kailangan ng client. Kasi unang bungad ko ay content creator din ako. So basically, alam ko kung ano yung kailangan nila. So yun, alam ko kung anong kailangan nila. Pero kasi, knowing what you really sell shows what kind of person you are. Makikita rin kasi ni client kung alam mo yung ginagawa mo, kung alam mo yung purpose mo, kung alam, makikita nila yung goal mo. Every time na nag-shoot ka or every time na ina-entertain mo sila, you should know ano nga ba ang main selling point ko? Quality, quantity, or both? Number 2 reason kung ba't ka madalas nalolowball is because you're not making your work easy to understand. Magulo. Ang nakakatawa ito from personal experience. Ito muna yung idea. You have to show how your work solves a business problem. What's their problem? Attracting clients, attracting sales. You have to show them yung results. Ipakita mo sa kanila, ito po yung naging result nung ako yung kinuha nilang mag-hire ng video. Maraming views, mas maraming sales. May result. So, kung ako yung kukunin nyo, worth it siya. Worth it yung price ko. Kasi ganito yun parang, ito medyo revealing na to on my end Pero, bukod sa pinapakita mo kay client na meron kang quality, pinapakita mo sa kanila na meron kang quantity. I'm not here to shoot for one video para lang may pampost kayo ng isang araw, na para gamitin nyo ng isang buwan, na para gamitin nyo ng isang taon. I'm here to shoot a video for you guys, not just 1, not just 2, not just 3, not just 4, 5, 6, 7. I'm here to shoot multiple videos for you guys na magagamit nyo within a whole year. Ganun ang atake ko. Kasi ganun ko siya nakikita. Para kung magpa-shoot man kayo sa akin, feeling nyo medyo pricey, eto kasi yung ibig sabihin ko. Kasi it's not just 1 week of posting and then laos na. We're going to build presence. Kasi social media demands presence. Para yung classroom. Araw-araw dapat pumapasok ka. Araw-araw dapat may nakikita ka. Ganun yan. Kasi pag di ka nakikita, magbabayad ka talaga ng ads, magpapaboost ka talaga. Ganun siya. You should make your work easy to understand. Syempre kapag nagpipitch ka, ipakita mo rin yung potential ROI. Ipakita mo yung reach, engagement, yung brand image, kung saan napupunta. Ako, ganun yung atake ko. It's hard na i-share to kasi it's a business thing. But this is for all the beginners out there. This is way too advanced, but I think deserve nyong malaman to na ganito siya mag-work. Number 3 is basically establish authority through branding. Anong ibig sabihin nun? Syempre, kapag ilo-lowball ka nila, may kita nila na may brand ka. Hindi kayong parang simpleng tao lang na Diego Diamante Photography. Nagpangalan ka lang ng photography. Diego Diamante Videography. Ganun. Ako, yun nga, originally Marco Henarillo, naging Marco Mars. So, it became a brand. And then, dinugtungan ko ng photography, videography services. Magkaroon ka ng, yun. Nagkaroon ako ng brand. Nagkaroon ako ng authority. Yung mga madalas ko nakakasama before, natatakot mag-establish ng authority when it comes to lowballing clients. Natatakot ma-brandingan na masama or umalis yung client kasi hindi nakuha. Ako naintindihan ko na before na hindi lahat na nag-i-inquire ay makukuha mo 100%. Kasi lahat yan naghahanap ng mura pero quality. Pero I stood my ground. Naniniwala ako na meron at merong magbabayad sa akin
ng 20, 30, 40, 50, 60, 70,000, 80,000 sa isang araw. And years past, I did. I stood my ground. Hindi ako basta-basta pumapatos ng 4K below, 5K below, ng alam mo yun. Pwede ko yung patusin honestly, kung ako lang. Pero sa estado ko ngayon na may mga kasama na ako, may mga maasa sa akin, hindi pwede syempre. Paano naman paano yung crew? Paano yung comfort ng crew? Paano yung team? I am building towards a team na everyone is comfortable, everyone is happy with what they earn, especially sa balance ng hirap ng ginagawa versus sa kinikita. Also, part of establishing authority, medyo tumataliwas ako eh. Part of establishing your authority through your branding is having a rate card, a logo, at saka syempre yun nga, yung ipakita mo na may gawa ka, may feed ka, meron kang Instagram, meron kang portfolio, meron kang Facebook page. Isa yun sa mga prerequisites. Hindi yung basta freelancer ka lang na photo, video, tapos tatanungin nila, pwede ba makita yung yung gawa mo? Wala ka naman page, wala ka naman Instagram, puro Google Drive link sinesend mo. Malamang loloboling ka. Pero pag nakita nila na established na pala to, meron na pala tong may content, meron na pala tong brand name, may DTI BIR na, hindi natin mababarad yan. Mahal yan. Syempre kasi guys, ito lang yan eh. The more na mas legit kang tignan, the less na malolobol ka ng clients. Especially, alam mo, ito yung mga nakakalungkot eh. Kasi walang nagbigay sa akin ng advice na to. Pero alam nyo yun, ako yung nakapagbigay nito ng advice na to sa inyo na sana, habang pinapanood nyo to, i-claim nyo yung blessing and abundance. Yun lang masasabi ko. Lagi nyo yung tatandaan talaga. Sobrang importante. The more na mas legit kang tignan, the less na malolobol ka. The less na ihingan ka ng discount. Ako nga minsan, disclaimer ko pa sa sa inquiries ko is discounts only apply to second or third projects. First projects, yun, original project. Kasi syempre, ba't ka magbibigay ng discount sa hindi mo kilala? Di ba? Be logical. Bakit ka magbibigay ng discount sa taong hindi mo naman kilala? Para saan? Para makuha. Paano kung merong mas willing magbayad ng mas malaki sa'yo dahil nakikita yung worth mo? Di ba? If nagpapalobol ka, ewan ka, para sa akin, you're not respecting yourself. Respect actually starts with how you present yourself. That madali mo lang mapakita sa kanila yung solusyon. Make it easy for your clients to see you as a solution sa business nila. Hindi expense. Kasi madalas, nakikita nila expense ka lang eh. Parang, ang mahal naman. Pwede namang kumuha na lang ako ng photographer, videographer ng 2.5 na lang eh. No. Tell them the results. Tell them the stories. Tell them the people that you've helped. Because binayaran ka nila ng tama. Alam mo yun, siguro sa nangyari sa akin, best friend ko na si Karma eh. Lahat ng nambabarat talagang may kinalalagyan. Yun lang masasabi ko. Pero lahat naman ng taong bukal na nagbayad, bukal rin na tinulungan mo. May mga tao kasi gantin, balance guys ang buhay. May mga taong babarating ka, tapos palilipasin mo na lang, tatanggapin mo na lang. Yun yung una. Pangalawa, meron din naman mga taong babayaran ka ng sobrang, they will pay you handsomely. Walang away, walang rejection. They will pay you handsomely. Alam mo yun, it's just the beauty of life sometimes. And lastly, meron naman din mga tao na tutulungan mo ng bukal sa puso mo ng walang bayad. Yun lang yung 3 things na lagi ko rin tinatandaan. Kapag nag-shoot ako, it's either tutulungan ko ba to for free dahil bukal sa loob ko, magpapabayad ba ako dito dahil nakikita ko na maganda yung project nila, na maganda yung kalalabasan, or bibigyan ko to ng discount, ang sama ng loob ko mag-shoot. Yun lang yun. Pero bottom line is, kaya ka binayaran ng mali at nilobol ka kasi hindi naging tama yung approach mo. Paano mo may i-defend ngayon sa client na meron kang solution sa problem nila or sa ini-inquire nila? Ipakita mo nga kasi na may results. Ipakita mo yung... Kaya ako kayo binibuild na mag-start for free. Kasi anything you do for free is always... Ang core kasi nun is yung passion mo. Doon nila makikita na sobrang passionate nito. Pero nung ginawa niya to for free, nung may tinulungan siya for free, nagkaroon ng magandang result. Okay, so deserve niya naman palang bayaran. Ipakita nyo na merong, cause and effect. May results. Ipakita nyo yung results. Yun yung masasabi ko. Grabe. Yun lang masasabi ko talaga. Pero at the end of the day, Martians, ito yung lagi nyo tatandaan. Bago nyo sisihin si client na binayaran kayo ng mababa, tanungin nyo muna yung sarili nyo. Paano nyo pinresent yung portfolio nyo? Paano nyo sila in-entertain? Paano nyo sila binild towards the price you want to earn? Simple as that. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. Sana may natutunan kayo dahil sobrang importante nito at sobrang lalim na nitong pinag-uusapan natin today. Kaya yun, kita kasi tayo bukas. Peace out.